Muli, isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin ngayong ika-4 ng umagang banal na misa at ika-4 na araw ng Misa de Aguinaldo. Magsitayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama namin makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos sa pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkakaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi ko papupurihan ang Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi
tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Magsitayo ang lahat. Sa ngakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Huda o ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila
sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibili ka't hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. So, tayo po ay nasa ika-4 na araw na ng ating pong pagsisimbang gabi o Misa Aguinaldo, Misa de Gallo. Ika-4 na araw ng ating paglalakbay sa ating pong pagsama kay Maria at San Jose hanggang makarating tayo doon sa Belen kung saan isisilang ang ating Panginoon. Handa na ba? Handa na? Mukhang handa kayo, kaya bukas na ako magtatanong, no? Ito, handa kayo di ba? So, i-review lang natin ulit. Recap tayo ng konti, no? Unang araw, ipinahayag si San Juan na siyang binabanggit ngayon, no? Si San Juan na nagpahayag ng katotohanan yung tungkol kay Kristo. Ikalawang araw, pinag-usapan natin ang lahing pinagmulan ni Kristo. Ikatlong araw, narinig natin ang pinagdaanan ni San Jose bago pa siya tuluyang, kumbaga, nakapag-isip o bago niya tuluyang hiwalayan si Maria dahil nga sa nangyari na nabuntis na si Maria nang hindi pa sila nagsasama. At doon, sinabi ng anghel ng Panginoon kung ano ang nangyari, kung kaya't pagkagising ni San Jose, sinunod niya ang bilin ng Panginoon. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gumising ka na. Mga panahon na para gumising at sundin mo kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos, kung ano ang iyong misyon bilang asawa at bilang ama.
Okay? Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, gising na. Ika-4 na araw, talagang babagsak na yan. Pag ganyan na yan, you know? Okay, so ngayon ay narinig natin ang paglilihi kay San Juan Bautista o Juan Bautista. Paglilihi at ang kanyang mga magulang, si Zacarias at si Elizabeth. Si Zacarias, yan yung mga tropa ng mga lay minister natin. Yan, mga matatanda na. Yan. Si Elizabeth naman, sabi doon, bukod sa baog na, matanda na. Yan, ito yung mga tropa ni Elizabeth. No? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabubuntis ka mamaya. Yatin na lang, di ba? Kasi sa unang pagbasa, yung paglilihi kay Samson, di ba? Yung asawa ni Manoah, na baog din, hindi sila magkaanak. Pero nang lumitaw yung anghel at sinabing, dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Ganun din yung sinabi kay Zacarias. Sinabi din na huwag kang matakot at ibinalita na dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pagdarasal, halos suminto na nga si Zacarias at Elizabeth kasi matanda na, para bang sa kanilang katandaan, imposible na sila ay magkaanak pa. Para bang tinanggap na nila na hindi sila magkakaanak. Pero ngayon, narinig natin ang pagpapahayag na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Isang bagay na matututunan natin, walang panalangin ang hindi nakakarating sa Diyos. Handaan po natin yan, ha? Bagamat ang pagsagot, di ba, kasi lumalapit tayo, nagre-request, nagdarasal, pero ang pagsagot sa ating panalangin, ang pagtupad sa ating mga kahilingan ay nasa oras ng Diyos. At ang oras ng Diyos ay laging nasa tamang panahon. Kaya nawa, no? Kapag pinanghihinaan na tayo o nawawala na tayo ng gana, naku, parang hindi naman yata dinidinig ng Diyos ang aking panalangin. Pues, pakatandaan mo, nasa tamang panahon ang pagsagot sa ating hinihiling. Kaya ngayon, sa puntong ito na ating pinagninilayan, kasi kahapon pinagnilayan natin yung buhay ni Jose. Isang asawa, isang ama. Ngayon naman, pag-uusapan natin, pagninilayan natin, tayong mga anak. Lahat naman, bago ka naging magulang, naging anak ka. At sa pananaw na itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, ito ang pakatandaan mo. Dahil hiningi ka at ibinigay ka ng Diyos sa iyong mga magulang, ibig sabihin, tayo ay biyaya ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Ulit, sabihin niyo, biyaya ka ng Diyos. Diba? O sa mga magulang na naririto, diba, nagdasal kayo. Nagdadasal ba kayo na magkaanak? Parang, yung mentality natin ngayon, yun ba? O nakalimutan na natin na ang pagkakaroon ng isang anak o ng anak, kahit isa lang, ay napakalaking biyaya mula sa Diyos. Sabihin niyo nga ulit, ako ay biyaya. Parang talagang malaking problema natin dito, no? Sa panahon ngayon na para bang, bakit hindi na natin nararamdaman o hindi natin naiisip na may biyaya ang Diyos sa araw-araw sa buhay natin kung titingnan mo lang, sa pagkagising mo pa lang, makikita mo ang iyong mga anak at masasabi mo dapat, salamat sa biyaya ng Diyos. Ayan, nasa harap mo.
Kaya lang, ang kadalasan natin iniisip o nasa isip na ang biyaya ay pera. Ang biyaya ay bahay at lupa. Ang biyaya ay nakakapag-abroad ka. Ang biyaya ay kotse o kung anumang mga material na bagay. Iyan mismo, ikaw mismo, tayo mismo ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, nung panahong iyon, sa mga narinig natin pagbasa, hiyang-hiya yung asawa ni Manoah, hiyang-hiya si Elizabeth, kasi hindi sila nagkakaanak, hindi sila nagbubuntis. Para bang malaking kahihiyan sa babae na hindi siya magbuntis, hindi siya magkaanak, dahil ang iniisip ng marami, kapag ang isang babae hindi magkaanak, pinaparusahan niya ng Diyos. Siguro may kasalanan yan, kaya hindi siya biniyayaan ng Diyos. Kaya noon, maraming anak, di ba? Kung maalala niyo yung mga pangalan, di ba, no? Maraming anak, ibig sabihin, marami kang biyaya. Talagang hindi kayo kumbinsido na, Pero, di ba? Kasi pinagdinilayan natin, saan ba nanggagaling ang kalungkutan natin? Bakit magpapasko na katulad ng mga nakalipas sa Pasko, imbis na maging masaya, nagiging malungkot? Na dapat, di ba, yung source of joy mo, ang iyong mga biyayang natanggap, yung anak mo. Kaya lang ngayon, para bang sa tuwing tinitingnan mo, lalo pa ngayon, magpapasko na, naku, na naman ito, kailangan na naman ito ng damit, kailangan na naman ito ng laruan, kailangan na naman ng pera, kailangan na naman ng pagkain. Kaya pag titingnan mo ang iyong anak, pag uuwi ka, imbis na masaya ka, wala, stress ka na. Na para bang ang naipaparamdam natin sa inyong mga anak, ito ang mga problema ko, imbis na ito ang mga biyaya ko. Kaya, di ba, kung ano yung naipapasok natin sa kaisipan ng mga bata habang sila'y lumalaki, o kaya kung ano ang ipinaparamdam mo sa mga bata habang sila'y lumalaki, ganun tuloy sila nagiging. Kung ipinaramdam mo na ang batang yan, ang iyong anak, ay problema sa iyo, ibinigay ng Diyos para maging problema, kaya yung mga kabataan ngayon, problematic. Gumagawa ng ikakaproblema, nagdudulot ng problema. Pero kung ang mga kabataan ngayon na nagsisimba dito, marirealize mo, hindi pala ako ang problema, hindi pala ako ibinigay ng Diyos para magbigay ng problema, kundi ibinigay ako ng Diyos para maging biyaya sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mga magulang na nagdasal na, Lord, bigyan mo kami ng anak. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, biyaya ka. Diba? Biyaya pala ako ng Diyos. So, diba? Saan ba nanggaling? Bakit nagkakaroon tayo ng hidwaan? Nagkakaroon tayo ng paglayo ng damdamin sa isa't isa? Kasi nakalimutan natin yung aspetong yan na biniyayaan tayo ng Diyos. At tayo yun mismo. Kaya, di ba, kaligayahan ng mga magulang na mayroong maibigay sa inyong mga anak. Yung bang kaligayahan nila na magtrabaho, kaligayahan nila na kahit pagod na sila sa pagtatrabaho, yung pag-uwi niya, maligaya siya kasi para sa kanila naman talaga ito. Kaya marami, mga nasa online natin, mga nag-abroad. Bakit nag-abroad? Para maibigay sa mga anak ang kanilang pangangailangan. At masaya nila itong ginagawa. Kaya kung sakali lang, na mas madalas kang nalulungkot sa tuwing magtatrabaho ka o napapagod ka, isipin mo ulit, bumalik ka ulit doon sa unang bahagi ng iyong buhay na malaman mo na ikaw ay biniyayaan ng anak.
Maraming anak, maraming biyaya. Although ngayon, noon, ganyan ang pagtingin. Ngayon, ang pagtingin ng mundo, maraming anak, maraming problema. Maging ang ating gobyerno, ayaw ng maraming anak. Kasi para sa kanila, pag maraming anak o maraming tao, konti lang makukurap nila. Kasi di ba, maraming distribution. Ayaw nila. So mas konti yung maghahati-hati. Yun ang ayaw ng mundo. Pero ang Diyos, mas marami, mas maganda, mas masaya, mas mainam. Kaya tinan nyo, tabi-tabi po sa iba. Yung iba ayaw ng mag-anak. Pag biniyayaan ka, salamat. Pero yung iba, binibigyan na ayaw. Tinatanggihan. Mas gusto ngang alagaan mga hayop. Kaya nga may tinatawag tayo, no offense po, para lang sa pagninilay. Minsan may tinatawag na tayo ngayong far parent. Parent ka? Sino anak mo? Shih Tzu. Kasi yung mas madali daw alagaan, masunurin, mabait. Kasi nga yung naging karanasan, mahirap magpalaki ng bata. Mahirap magpalaki ng pamilya. Kaya ito na lang tayo. Minsan nga, di ba, pag namatay yung alagang hayop, may sementeryo na para sa kanila. Pero yung mga bata, ilalagay lang sa kahon, iiwan sa tabi ng kanal. Sa basurahan. Pero yung hayop, iiyakan pa natin yan, lalagyan pa natin ng puntod yan. So, sino ba ang biyaya? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Sa mga kabataan na naririto lalo na yung mga nasa labas, di ba? Hindi kayo problema. Tandaan niyo yan. Huwag niyong isaksak sa inyong isipan na problema kayo. Kaya umaasta kayong magbibigay ng problema. Pues kayo ang biyaya. Kaya nga lagi nating pinapaalala, kayo ang pag-asa ng kinabukasan. Nasa inyo ang pag-asa. Pero kung ngayon pa lang, ang mentality natin ay hindi ako biyaya. Magdadala ako ng problema. Kaya problema ang dala sa pamilya. Kaya pagaanin nyo, subukan ninyo, unti-unti din. Pagaanin mo at yung pagtingin o yung mentality mo. Pag-uwi sa bahay, nauuwi ka, masaya kang, may daladala kang pasalubong, may daladala kang damit, may daladala ka ng kung anumang kahit maliit na bagay para sa iyong anak. Bukod sa maligaya sila, mga magulang, mas ikaliligaya ninyo na makita ang ngiti sa inyong mga anak. Sana sa pagsapit ng Pasko, bukod sa anumang material na bagay na ikatutuwa mo, ipagpasalamat mo na mayroong mga biyaya na ibinigay ang Diyos sa iyo, dyan mismo sa iyong mga anak. Amen? Magsitayo ang lahat. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa
at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni na Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Ito ang aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Imelda at Lucas na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo ay naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, una, sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ng lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Isa po rito ang kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog sa kahon sa harap ng ating Belen. Ikalawa, sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo lamang sa booth sa patio ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.